Nasa atin na linya ngayon, si Ginoong Benjo Basas, ang chairperson po ng Teachers Dignity Coalition. Good morning po, Sir Benjo. Yes, Ma'am Chacha, good morning po, and Mano Ted, good morning po. Yes po, holiday ngayon pero sa Sir Benjo, hindi holiday. Salamat po sa pagpayag sa panayam dito Opo. sa ating programa. Sir Benjo, isa nga po ang inyong grupo sa naimbitahan nitong nakaraang hearing para po dito sa Comprehensive Sexuality Education. Meron pa po bang ibang teachers group na naimbitahan bukod po sa inyo? Doon po sa roster, parang wala naman po iba kahit doon po sa recognize ng COMSEC. No? Mm-mm. Hindi ko lang po alam, no? I mean sa attendance po, no? Ay wala po iba. Mm. At ano po ang inyo pong reaksyon ngayon? Nandun po kayo mismo at dinig na dinig ninyo ang ilan sa naging paninindigan ng ilang miyembro po ng Kongreso tungkol nga po dito sa Comprehensive Sexuality Education. Karamihan po sa kanila ay tutol dito. At pinarerebisa rin po nila itong kasalukuyan na CSE na implemented na ngayon sa mga public schools natin. Your reaction po, Sir Benjo? In fact, hindi naman din talaga halos na pag-usapan kasi yung CSE, no, Ma'am Cha, ay nandoon sa Senado, no, doon sa isang bill sa Senate, no, ng Oo. counterpart bill naman. Oo. Ang counterpart bill ay ipinasa, no, ng House, ng lower house, no. So nag-focus po yung hearing doon sa implementation ng DepEd, ng CSE, ng Department of Education, ano, na admittedly meron naman talaga rin ng mga nakita po, no, ng mga lapses, no. Lapses, oo. Lapses in the sense na hindi nagkaroon ng proper na consultation sa mga teachers, no, at stakeholders, no, and hindi rin nagkaroon ng mga training, no, for teachers din, ano, na sinasabi na magtuturo nito, no. At mga ganon, ano. So dalawang napakalaking issue po noon, ano. And then pero ang medyo malungkot, no, parang kinata yung idea, no, nung comprehensive sexuality education, ano, na Mm. dapat mas natalakay, na dapat Mhm. mas napag-usapan, ano. Sabi ko nga po, no, sa lower house, no, kung saan merong hearing diyan, ano, ay ipinasa na yan, ano, actually sa kanila yung Comprehensive Adolescent Sexuality Education naman, no, yung title, no, nung Hmm. hindi nung bill, no, nung isang section, ano, na may kinalaman dito rin sa sexuality education, ano, doon sa counterpart ng Senate. Oo. Meron ako mga ilang natutukan at narinig galing sa sinabi itong mga kongresista natin. Isa na doon yung nabanggit niyo po kanina. Sinasabi na tinuturo na ngayon ang CSE sa mga pampublikong paaralan, pero equipped ba yung mga guro natin sa pagtuturo nito? Kayo po bilang isang teacher, bago po ito na-implement noong 2018 under pa the then Secretary Briones, nagkaroon po ba ng training yung mga teachers, at kung meron man, gaano po ito katagal? Kayo po ba mismo masasabi ninyo handa kayo na ituro na po ito sa mga bata? Kung training tungkol sa CSE ay well, I don't remember, no, na particular training on CSE, no. Even yung mga miyembro namin, wala naman kaming ganyan, ano, na napag-uusapan, no. Siguro ang training lang na ginawa ay tungkol doon, ano, sa particular subject kung saan pumapasok, no, yung kung napanood mo, Ma'am Cha, nung sinasabi ng DepEd na alignment, no, kung saan pumapasok, no, yung topic, no, aligned, no, doon sa particular subject, no. Kaya yun yung training kasi ano yan, no, lahat naman ng teacher nag-undergo ng training, no, pag pumasok sa Department of Education. So, sa ngayon, Pero no, not a special training po, no, with respect to the CSE under section under DepEd order, no, 31 ng 2018. so before the implementation, noong 2018, wala na pong dinaanan na sessions pa or pag-aaral ang mga teachers bago po ito sinimulang ipatupad sa mga eskwelahan. Kasi nga ang sinasabi Yun nga ninyo, po. more of integrated ito sa subjects na most likely alam naman na ng mga teachers kung ano talaga ang ituturo sa mga bata. Exactly, ma'am. Yeah. Apo. Pero sa ngayon, Ganun na nga po. since sa pag-uusapan ito, kung sakali man, sinasabi ng isang mambabatas doon, kung sakali man na itutuloy ito, hindi sapat para sa kanya yung sinasabi na 2 araw lang na magiging training ng mga teachers.
Yes, no, lalo na no kung i-adapt natin no yung mga principles no ng ng Senate Bill 1979 ano. Kung i-adapt natin yung principles niyan, mukhang hindi kukulangin ano. Kasi ang pag-uusapan dito ano na no, yung framework, principle no, yung kailangan talaga no magkaroon ano nung sabi nga namin dapat yung mga teacher ay maging advocate na nito at hindi magiging advocate ng isang tao kung 2 days niya lang itong tatalakayin. No? Mahabang proseso, hindi ko naman sinasabing 5 days or 6 days or whatever. No? Kinakailangan medyo maayos din talaga, intensive no at extensive yung training po for our teachers po sana. Okay, yung pinag-uusapan na training na yan, lalabas dyan, ito na yung bahagi nga ng reform, no, na gagawin because nga na sa ngayon, napakainit ng diskusyon dito sa isyong ito. Ah, ah, um, kasi alam mo, Bencho, 2018 pa ito eh. Di ba? Pinatutupad. Yes po. And then, nagpasa ng sariling version ng House. At doon sa sariling version, doon ba nabanggit din ang halos kapareho, di ba, na mga aralin ng mga bata. I mean, basically, pareho lang naman, di ba? Opo, na lumalabas pa nga baka mas comprehensive pa no yung sa house no kasi doon talagang very specific siya no, comprehensive adolescent no sexuality education ano. Isang bagay po no na na-raise din naman nung nakaraan yung sex at sexuality education na po no na na-establish naman na magkaiba, 'di ba? Kasi yung sex education no medyo mas safe no kasi yun ay more on physiology no, more on anatomy, biology no nung ano, pero yung sexuality medyo mas malalim no, gender no, Oo. mga ganun ano. Mm. So kaya ano kaya ang isang lumalabas nga no na even the president no, well according to a senior DepEd official po na present no during the hearing ay mas gusto no mas okay yung presidente doon sa sex education kaysa sexuality education, parang may ganun pang lumabas po. Ano ba kaibahan nun, di ba? Sex education and sexuality education. Opo, no, sa ano po kasi no, kahit sa standard po no ng international pag sex education ano, ay ito'y mas doon lamang no sa mga pag-distinguish no nung male from female no basically no. So ano to no, biological no yung mga traits no. Yung sexuality naman ay mas malalim no. Yung sexuality doon pumapasok Mano Ted no kung natatandaan nyo sa isa yung panayam sa akin last time no. Doon pumapasok no yung yung mga binasa natin no na mga konsepto no ano Yes, yung yes. gender identity, Yes, culture, okay, etc. oo. Kaya nga alam mo, Benjo, no, for lack of material time dito sa panayam na ito, kung babasahin mo yung kanilang ipinasang batas, no, Section 8, Community-Based and Culturally Sensitive Comprehensive Adolescent Sexuality Education o CASE, ha? Okay, eto sinasabi, the CASE curriculum shall be compulsory part of education integrated at all levels of learning. All levels of learning. Diba? So klaro ito, K to 12, right? All levels of learning with the end goal of normalizing discussion of sex and gender, adolescent sexuality, reproductive health, and to remove stigma on the discussion of these topics. The materials and modules developed must be evidence-based, medically accurate, rights-based, culturally sensitive, and non-discriminatory towards adolescents of different sexual orientation, gender identity, and gender expression. Kaya magtataka ka rin, di ba, na bakit ngayon lang nagbibigay ng reaksyon ng iba dito na sila naman din ang nag-aproba ng actually version na mas klaro na dapat pinag-uusapan sa ngayon itong nga pong sexualidad ng mga kabataan, considering nga iba na ang panahon ngayon, Benjo. Yes po, no, yan pong binasa nyo, yan yung House version ano Yes, po. yes, no? sir, At yes, sir. yung Oo. binasa nyo last time ay yung Senate version ano. Tama po kayo, mas malinaw yan ano. Mm-mm. Siguro ang tutok po no, ang focus po ng ating mga kongresista na dumalo sa hearing no nung nakaraan ay
yung implementation ng Department of Education ng Mm. CSE, no, Mm, kahit walang mm. basis, no. So Mm. lumalabas gano'n na lamang po, no. Walang basis kasi hindi naman daw puwedeng gamitin yung RH law, no, para maging basis ng CSE, no. So mukhang well, nakita naman po natin ano na of course hindi naman sasabihin sa DepEd, hindi naman, wala namang power ang Congress sasabihin Mm, sa DepEd ay mm, tigil niyo 'yan, mm, ano. mm, mm. Ah, siyempre, no. Pero parang gano'n po yung lumalabas. In fact, no, one of our legislators, no, of course, ay nagsabi, no, na ke-questionin nila hanggang sa Supreme Court, no, yung DepEd Order number 31. At sa Ah, DepEd naman po, no, ang sabi naman sa DepEd, yun ay pinag-uusapan na rin ano, sa level o ng secretary, no, ng okey. Execom. Sige, Mm. anyway, so, ito na nga, klaruhin ko lang, 'di ba ang issue nila doon, bakit daw sa magmula, kinder pa lang hanggang doon sa grade 4 ay tinuturo na itong CSE na ito. Sa ngayon ba, ano ba ang itinuturo dito? Meron ka bang alam dito, Benjo, sa mga teachers ng kinder hanggang grade 4? Well, ang tinuturo naman po yung age appropriate, no, na mga Mm, mm, topics na mm, sinasabi po, no. Hindi naman mm. talaga yan na halimbawa po, no, kasi ang nakakagulat lang talaga yung isang lumabas na sinasabing masturbation ituturo 0 to 4 years old, no. Mm, Wala naman pong wala naman pong gano'n, ano po. Ito ay naka-align ano doon sa MAPE, sa Araling mm. Panlipunan, sa Okey, ESP, no, oo. Science at Personality Development, no, Mm, doon sa mm, senior high mm, school. mm. Wala pong mga ganyan, ano po, yung gaya ng kinatatakot po nung ilan sa ating mga kababayan. Sige, so, ikaw ba'y pinagsalita doon sa hearing? Unfortunately po, no, sa sobrang dami po nung nagsasalita, hindi na nakapagsalita yung mga Oo. resource persons, no. Marami po, no, hindi Oh, DepEd lang, okey. Popcom, no, ang nakapagsalita yata. Sige, so kung kayo ang tatanungin ngayon, Benjo, ano ang panukala niyo rito para ito ay mas mapaunlad pa, mapagbuti pa, na pangangailangan ng ating kabataan sa isang comprehensive, ano man pong tawag niyo diyan, oo, comprehensive sexuality education or comprehensive sex education o ano man pong pupuwedeng sabihin natin na, oo, adolescent, sex education. Well, sa tingin ko Mano Ted, kailangan talaga, no, na makausap, no, magkaroon ng maayos, no, na pag-uusap, no. Maganda yung hearing, no, yung sa Senate, sa House nung Monday, no. At marami pa sundan pa sana ito, no, ng maraming discussions, no. Although sa House parang it's done, ano po, no. Sa Senado naman ano ay nag-a-adjust din naman, ano, yung well, si Senator Risa, no, yung main author ay nag-a-adjust din naman, ano, doon sa mga lumalabas, no, ng mga opposition, ano, dito sa bill, no. Kasi sa tingin niya importante ito. Ganoon din naman po sa pagtingin namin, no. Importante ito na mapag-usapan, importante ito na Hmm, ma-establish, no, hindi lamang para mm. sugpuin yung teenage pregnancy, no, kundi marami po ng mga bagay na maaari po tayong maayos, no, kapag may maayos din po tayo na education dito. Tapos lastly, no, sa tingin ko Mano Ted, no, Mm. para hindi na maging focus, no, yung DepEd, no, pwede naman talaga, no, na i-rescind, no, itong DepEd Order number 31 kasi integrated na po ito. Integrated na po ito sa Mm. lahat ng Mm. subjects ng Department of Education, ano. Even without a declaration po, no, Okey. ay pwede namang ituro yung mga nandun. After all, wala pa namang nangyaring training, no, especially or particularly for this program, no. Kaya sa tingin ko safe pa rin naman, no, on the part of the Department of Education, no, not to Mm. please, no, the people in Congress, no, but actually magkaroon din ng mas malinaw na usapan, ano, later on. O sige, so kami this is a developing, issue kaya kami muling istorbo sa'yo 'pag kinakailangan para nga sa panig ng ating mga public school teachers. Salamat na marami, Benjo, sa inyong panahon. Yes sir, maraming maraming salamat din po. Thank you, si Benjo Basas po ng grupong Teachers Dignity Coalition.